Yes, Sir Melvin, direkta na po ako at alam naman po natin na karamihang problema po ito sa ating bansa. Alam naman po natin na marami rin sa ating mga Pilipino na gusto agad makakuha, maka-avail ng mas madaling proseso para magkaroon ng trabaho. Ngayon po, Sir Melvin, ano po ba ang mga dapat gawin para makaiwas sa mga o hindi mabiktima ng mga illegal job offers online? Opo, dapat talaga maging mapanuri tayo. No? Kasi marami pong lumalabas ngayon, lalo na ang panahon ngayon nasa social media na. At maraming mga nag-ikayat, nag-offer ng mga trabaho through social media. Pero dapat maging mapanuri tayo. Mayroon po tayong mga programa ang gobyerno na promoprotekta sa atin. Mayroon tayong ahensya ng gobyerno na kung saan sila ay may mandato para sila ay tumulong sa ating mga kababayan na magkaroon ng trabaho sa labas ng bansa sa tama at hindi sila manloloko. Andiyan po yung DMW ng Department of Migrant Workers na kung saan isa sa under po nila yung POEA. Mayroon pong mga lisensyadong mga ahensya doon, agencies, mga recruitment agencies na may lisensyado ng POEA ng gobyerno at sila po ay may mga job offers na andoon. Kaya napaka-importante kung tayo po ay naghahanap ng trabaho sa ibang bansa, doon po tayo mag-check kasi sigurado po yan. At pag lalabas tayo ng ating bansa, dapat hawak-hawak po natin yung Overseas Employment Certificate na ibinigay ng ating recruitment agency na ito'y dumaan sa POEA. At pag tayo lumabas na bilang turista, magdalawang isip na po tayo kasi hindi po yan pinapayagan. Dapat mapanuri po tayo. Huwag tayong basta-basta na susunggab na lamang dahil sa matatamis na salita ng mga recruiters. Opo, sa unang tingin pa lang natin sa lalo na social media, no, makikita natin kung sino nagre-recruit. You have to verify that kasi mayroon tayong pag-verify doon sa website ng POEA. Ito bang nagre-recruit na ito ay nandoon sa listahan ng mga lisensyado ng POEA? Pangalawa po, yung mga job offers po nila kasi nakalagay din po yan sa website ng POEA. At kung ang mga offers sa kanila ay sobrang ang lalaki ng mga sweldo na nakakamangha naman kasi magdalawang isip po tayo, no? Hindi basta-basta yung paglalabas ng bansa na malalaki kaagad yung sweldo. That's why you have to first be able to check kung saan ba nanggagaling itong mga offers na ito. Kasi karamihan nag-o-offer doon, hindi naman sila mga recruitment agencies mga travel agencies wherein they are not included on the list ng mga lisensyado ng ating gobyerno. Kaya dapat magdalawang isip kayo. Those are the primary red flags na nakikita natin at may mga offer pa sila na lalabas ka bilang isang turista dahil direct hire, doon na aayusin yung papel. Which is basically, yan na po ang mga indikasyon o mga red flags na hindi ito tama at dapat magdalawang isip na po tayo.